Sa picture na to ay makikita ang mag-asawang si Ed at si Lorraine Warren kasama ang pamilya sa kwento ng The Hunting in Connecticut. Tinuturing na isa sa mga pinaka nakakakilabot na bahay na napuntahan nung mag-asawang demonologist. Lalo na't nung nalaman nilang naging lagayan pala ng mga bangkay yung basement ng bahay. Malamang marami pa sa inyo ang hindi pa nakakarinig ng totoong kwento at mga nakakakilabot na nangyari sa bahay na nilipatan ng Snedeker family. Isipin nyo na lang na sa kwento na to ay kayo ang nasa kalagayan nung panganay na anak nung pamilya. At kung kagaya kitang mahilig makinig sa mga ganitong uri ng kwento, mga horror, mystery, mga sobat and sob cases, ay ilike mo na tong video na to and don't forget to subscribe. Simulan na natin ang kwento. Noong mid-1980s, yung mag-asawang si Allen at si Carmen Snedeker ay nakatira sa New York. Kasama nila dito yung 4 nilang anak na sina Philip, Bradley, Allen Jr. at si Jennifer. Noong mga taon na to, kagaya ng mga pamilyang Amerikano noon, yung mga magulang kung hindi dalawa ang trabaho, isang full-time job naman na umaabot ng 12 oras ang pasok. Si Allen noon, yung ama ng pamilya, ay isang truck driver, habang si Carmen naman ay nag-aalaga sa mga anak niya. Madaling araw pa lang ay nag-aasikaso na sila sa pagpasok ni Allen, pagpasok ng mga bata sa school, dahil 4 nga yung anak nila ay nagiging matrabaho ito. Pero sa kabila naman ito, dahil malakas kumita si Allen, ay hindi naman sila kinakapos ng pangangailangan sa araw-araw. Hanggang sa isang beses, habang kumakain yung pamilya sa kusina ng bahay nila, ay napansin ni Carmen na yung leeg ni Philip ay may bukol. Tinanong niya to kung napaaway ba siya, bakit siya may bukol sa leeg. Ang sabi naman nito ay hindi naman daw siya napapaaway. Hindi niya rin daw alam kung bakit siya meron ito sa leeg niya. Kaya naman kinabukasan pa lang ay pina-check up na kaagad ni Carmen yung anak niya. At dito lang din nila nalaman na si Philip pala ay mayroong Hodgkin's lymphoma. Isa itong uri ng cancer. Ang sabi ng doktor ay subukan daw muna nila itong subaybayan. Ang kaso nga lang, 1 linggo pa lang ang lumilipas ay dumoble na yung laki ng bukol. Kaya naman ang ginawa ni Carmen at ni Allen ay nagpunta sila sa mga malalaking ospital na kung saan may treatment sa Hodgkin's lymphoma. Sa magandang pagkakataon naman, yung isa sa mga malalaking ospital sa Connecticut ay mayroong treatment sa uri ng sakit na to. Kaya naman linggo-linggo, si Carmen, si Philip at si Allen ay nagpupunta doon sa ospital. Ang kaso nga lang, sa paglipas ng mga linggo ay nagsisimula na nilang maging problema yung pagbiyahe nila pabalik-balik mula sa bahay nila sa New York hanggang sa ospital sa Connecticut. Dahil ang layo nito papunta at pabalik ay mahigit sa 300 miles o halos 500 kilometro na kung minsan ay kalahating araw sa biyahe pa lang nila. Kaya naisip ni Carmen at ni Allen, kailangan nilang gumawa ng paraan at makahanap ng apartment malapit sa ospital. At ayan na nga ang ginawa ni Carmen. Tuwing hinahatid niya si Philip dun sa ospital para sa chemotherapy nito, ay iniiwan niya muna to at naghahanap ng mga apartment na pwede nilang lipatan para mapadali yung biyahe nila. Ang kaso nga lang, sa mga apartment na napuntahan niya ay hindi sila tinatanggap dahil ang sabi ng mga may-ari ng apartment ay masyado daw silang maraming batang kasama. Sa patuloy na pag-iikot ni Carmen sa mga lugar na malapit dun sa ospital, ay may isang partikular na bahay na may nakalagay na for rent sa harap. Siguro mga 4 na beses niya na itong nadaanan pero hindi niya ito pinupuntahan dahil masyado itong malaki. Paniguradong hindi ito pasok sa budget nilang mag-asawa. Hanggang sa isang araw, bandang June taon ng 1986, ay naisip niya itong puntahan. Ilang minuto lang ang layo nito sa ospital. Naisip nilang siguro kahit mahal to ay pwede nilang ikonsidera dahil makakatipid naman sila sa gas at sa oras ng biyahe. Pagparada pa lang ni Carmen nung sasakyan niya sa harap ng bahay na to, ay kitang-kita niya na kaagad kung gaano ito kaganda. Pagpasok niya dito ay meron pa ditong ilang mga taong gumagawa dun sa bahay
Dahil under renovation pala ito at mula dun sa mga gumagawa ay kinuha niya yung number ng may-ari. Kinausap niya to at dito niya lang nalaman na pasok pala sa budget nila yung renta sa bahay. Meron itong 2 kwarto sa baba, 3 kwarto sa taas at meron pang basement na saktong-sakto ang laki sa laki ng pamilya nila. Kaya naman sinabihan kaagad ni Carmen yung may-ari na lilipat na daw kaagad sila sa lalong madaling panahon at alisin na kaagad yung for rent na nakapaskil sa harap ng bahay. At nung June 30, 1986 ay nag-down na kaagad sila, pumirma sa kontrata at lumipat na kaagad doon sa bahay. Kahit yung ilang parte pa ng bahay ay under renovation. Pagdating ng pamilya doon sa bahay ay nag-ikot na kaagad yung mga bata, namili ng mga kwarto nila habang si Philip, 13 taong gulang at si Bradley, 10 taong gulang ay pumunta sa basement. 2 malaking kwarto yung meron sa basement kaso nga lang yung isang kwarto ay nakatambak pa dito yung ilan sa mga gamit nung huling umupa sa bahay. Sa kabila nito yung isang kwarto naman ay sobra-sobra na para sa 2 magkapatid. Kaya naman naisip nilang doon na lang sila matutulog dahil yung 2 kwarto sa taas ay masyadong maliit. Hindi kasya dito yung mga gamit kahit pa yung mga kama nila. Nung unang gabi pa lang na pagtulog nila dito, si Philip madaling araw ay umakyat sa kwarto ng mga magulang niya at sinabihan niya yung mga to na lumipat na lang sila at maghanap ng ibang bahay. Nung tinanong ni Carmen at ni Allen kung bakit, ang sagot nito ay may mga kakaibang nilalang doon sa basement. Tandaan natin na unang gabi pa lang nila to doon sa bahay. Kinabukasan ay maaga nag-asikaso si Carmen. Nagsimula niya ng buksan yung mga box na mga dala nila hanggang sa naisipan niyang imap yung sahig bago niya ilagay yung mga aparador at lamesa na dala nila. At makalipas ang ilang minuto niyang pagmamap, nagulat siya dahil yung tubig sa timba ay nagkulay itim. Nung tinaas niya yung map mula dito, hindi pala to itim kundi kulay pula na sa sobrang pula nito ay nagkulay itim na yung tubig. Doon lang na-realize ni Carmen na kulay dugo na pala yung gamit niyang tubig. Napasigaw si Carmen nung nakita niya to at yung isa sa mga babae nagre-renovate dun sa bahay, nilapitan siya. Nakita rin itong kulay dugo na yung tubig na ginagamit niya. Umupo ito sa sahig. Hinipo niya yung tubig at inamoy niya. Tumingin ito kay Carmen at umalis ito dun sa bahay nang di pa tapos yung ginagawa niya. At yung nagre-renovate na babae na to ay hindi na ulit bumalik. 2 taon pa ang makakalipas bago malalaman ni Carmen kung bakit umalis yung babae na yon. At dito pa lang nagsimula yung mga nakakakilabot na bagay at mga bagay na madidiskubre pa ni Allen, ni Carmen at nung mga anak nila. Makalipas ang 1 linggo nilang paglipat dun sa bahay, isang gabi, yung magkapatid na si Bradley at si Philip ay rinig na nagtatakbuhan paakyat ng hagdan mula sa basement. Kaya naman agad na lumabas si Carmen sa kwarto niya at nakita niya yung magkapatid na takot at hindi makapagsalita nung tinanong niya to bakit sila nagtatakbuhan. Hanggang ang sabi ni Philip at ni Bradley, habang natutulog daw sila ay nagising sila sa tunog na ang paliwanag ng dalawa ay parang malaking kahoy na hinihila. Nung nagising daw silang dalawa ay nagkatitigan sila at nung tinignan nila kung saan ang gagaling yung tunog ay nakakita sila ng isang kalbong lalaking matangkad na kinukutkot yung gilid ng basement. Agad na ginising ni Carmen yung asawa niyang si Allen. Pumunta sila sa basement pero wala silang makitang ibang tao dito o kahit anong senyales na may pumasok dito. Nakalak lahat ng bintana, yung kwartong tambak naman ng mga gamit ay nakalak din at parang wala namang ibang tao sa loob nito. Kaya ang naisip ni Carmen at ni Allen, baka na naginip lang yung dalawa. Pero sigurado yung magkapatid sa nakita nila. Lumipas na naman ang ilang araw na walang kakaiba dun sa bahay. Isang umaga ay nagising si Carmen. Nakita niya si Bradley at si Philip na natutulog sa sala ng bahay. Tinanong niya yung mga to bakit dun sila natutulog sa kabila ng malawak naman yung higaan nila sa basement. Ang sabi ng dalawa,
Kagabi ay narinig na naman namin yung mga kakaibang tunog dun sa basement at sigurado kami sa nakita namin. May mga taong palakad-lakad ng pabalik-balik sa loob ng kabilang kwarto. Dito ay nagsimula ng kilabutan si Carmen. Dahil sa unang bahay nila sa New York ay wala namang ganitong mga kwento yung mga anak nila. Sa kabila na magkakabukod ng kwarto, yung mga to. Ang mas nakakakilabot dito para kay Bradley at kay Philip, yung pinto ang nagbubukod sa kwarto nila at sa kabilang kwarto ay salamin. Kaya sino man o ano man yung nangyayari dito ay kitang-kita nilang dalawa. Kaya naman ang ginawa ni Carmen, kinuha niya yung susi nung kwarto na yon sa basement at binuksan niya to. Sinama niya si Allen at dito ay nagsimula nilang matuklasan yung mga kakaibang gamit na nakatambak dito. Meron dito mga malalaking gunting, iba-iba yung mga itsura, iba-iba yung mga sukat na para bang gamit sa ospital. Nakakita rin sila dito ng iba't ibang mga trolley at ang nakakakilabot sa lahat ay nakakita sila dito ng mga dokumento ng mga patay na tao. Kaya naman naglakad na kaagad sila palabas ng kwarto. Nilak nila to, tinabingan nila ng tela yung pinto. Sabay nila tinawagan yung may-ari nung bahay. At dito lang nila nalaman kung ano yung bahay na yon bago sila lumipat. Noong 1824, mahigit 200 taon na ang nakakalipas ay naitayo yung bahay sa 208 Meriden Avenue, Southington, Connecticut, United States. Ang mag-asawang tumira dito ay may apelido na Warren. Hindi sila nagkaanak hanggang sa namatay sila sa katandaan at yung bahay na to ay naging abandonado sa lumipas na mga dekada. Nabili lang ito nung pagpasok ng 20th century. Naging paupahan ito ng ilang pamilya. Kaso yung mga to ay nagsialisan sa hindi malamang dahilan. Kaya't ang ginawa ng may-ari ay nirenovate niya to noong 1916. Dinagdagan niya to ng kwarto, pinalawak niya yung basement at inupahan na nga ito ni Halahan Blaynor at ginawa itong Halahan Funeral Home. At yung basement ay ang naging morgue. At nanatili na nga itong morgue sa lumipas ng mahigit sa 5 dekada. At nung namatay yung may-ari ng punerarya ay umalis na rin sila doon sa bahay. Naging abandonado rin ito sa makalipas na ilang taon hanggang napagpasyahan itong i-renovate ng may-ari at pinaupahan hanggang sa nakita na nga ito ni Carmen na for rent. At nung June 30, 1986 ay lumipat na nga yung pamilya dito. Nung nalaman ito ni Carmen ay nagsimula na kaagad siya mag-impake para umalis doon sa bahay. At dito ay sinubukan siyang kausapin ng mahinahon ng asawa niyang si Allen at sinabihan niya itong masasayang yung pagkakataon nila sa pagpapagamot kay Philip na malapit sila sa ospital. Malaki yung natitipid nila dito. Ilang minuto lang nandun na sila sa ospital. Ilang minuto lang din yung layo nila sa school ng mga bata. Bukod pa dyan pinaliwanag ni Allen kung punerarya nga talaga yung bahay na yon, ibig sabihin hindi doon namatay yung mga bangkay. Namatay yung mga yon kung saan mang lugar. Dinala sila doon para linisin at iburol. Kaya't walang dahilan para mamahay yung mga espiritu ng mga to doon sa bahay. At dito na nga ay kumalma si Carmen. At dahil sa pag-uusap nila na to ay hindi na iwasang narinig sila ng mga anak nila. At ipinaliwanag na nga nila sa mga to na totoo yung sinasabi ng tatay nila na kung punerarya nga talaga yung lugar na yon ay hindi doon namatay yung mga bangkay. Sinubukan pa nila makiramdam ng ilang araw pero sa paglipas ng mga linggo ay wala nang naririnig si Carmen mula sa mga anak nilang. May mga kung anong tunog ang mga tao silang nakikita sa basement. Ang kaso nga lang hindi rin ito nagtagal. Sunod-sunod na mga gabi, si Philip at si Bradley ay nagsusumbong kay Carmen at kay Allen na may mga tao na naman daw sila nakikita sa kabilang kwarto sa basement. At dahil sa mga sumbong nila na to ay hindi na nagkakaroon ng tulog na maayos yung tatay nilang si Allen. Nagsisimula na itong magalit. Isang beses ay binuksan niya yung kwarto dun sa basement. Inikot niya to, binagsak niya yung mga gamit, nagsisisigaw siya kung may ibang tao dito. Lumabas din siya ng bahay para makita kung may mga footprints sa labas. Pero wala naman siya nakita dito. Sinigawan din ni Allen si Philip na tigilan yung mga paggawa-gawa ng kwento dahil nagsisimula na matakot yung mga kapatid niya.
Bilang panganay dapat hindi daw niya ginagawa yung mga bagay na to. At dahil dito ay nagsimula na ring magalit si Philip. Dahil siguradong sigurado siya sa mga nakikita niya. Pero yung mga magulang niya ay hindi naniniwala. Kaya isang beses, nung natutulog siya at narinig niya na naman yung mga tunog na parang may hinihilang mabigat na kahoy dun sa basement, ay pinuntahan niya to. Tinanggal niya yung tela sa pintuan ng kabilang kwarto. Binuksan niya to. Pumasok siya sa loob at inikot niya yung paningin niya. At sa sulok ng basement na yon kung saan walang ilaw, ay nakakita siya dito ng lalaking kulay itim yung buong mata. Hindi na natakot si Philip noong mga oras na yon. Sinubukan niyang tignan kung ano mga susunod na mangyayari. Dahang-dahan naglakad yung lalaki na to at itinapat nito yung mukha niya sa mukha ni Philip at bigla na lang itong nawala. At noong mga sumunod na araw si Bradley na kasama ni Philip na natutulog dun sa basement ay nagsimula ng matakot sa kuya niya. Dahil tuwing madaling araw ay nagigising siya at nakikita niya si Philip na nasa kabilang kwarto. Nakaupo ito sa sahig. Nakikipagkwentuhan ito sa isang nilalang na hindi niya nakikita. Ang isa sa mga nakakakilabot na karanasan ni Bradley, nung isang madaling araw nakita niya yung kuya niya may kausap na 3 matandang lalaki at palakad-lakad silang 4 doon sa basement. Hindi niya alam kung anong pinag-uusapan ng mga to. Sinubukan niya yun isumbong sa mga magulang niya pero hindi yung mga to naniniwala. Ang sabi ng mga to baka nananaginip lang siya pero sigurado si Bradley sa mga nakita niya. Hanggang si Carmen at si Allen na yung nagsimulang makaranas ng mga nakakakilabot na bagay doon sa bahay. Isang beses ay narinig ni Carmen naglalaro yung mga bata doon sa basement gamit-gamit yung trolley ng morgue, kaya naman binaba niya yung mga to. Sa kilabot niyang nakita niya si Philip na nakasakay doon sa trolley at umaandar ito ng napakabilis paikot-ikot doon sa basement pero walang taong tumutulak dito. Agad niyang kinuha si Philip mula doon sa trolley at inakyat niya sa taas, pero si Philip ay nagalit pa sa kanya. Ang isa na siguro sa nakakakilabot na naranasan ni Carmen dun sa bahay ay nung isang madaling araw ay nagising siya dahil nakarinig siya ng mga tunog sa sahig. Nung umupo siya dun sa kama at sinilip niya kung saan nanggagaling yung mga tunog na yon, ay nakakita siya ng matandang nagkukutkot sa paanan nung kama nila. Nung nakita siya nito ay nagmadali itong tumakbo pagapang palabas ng kwarto at hindi makagalaw si Carmen sa inuupuan niya. Gusto niyang sumigaw pero walang lumalabas na boses sa bibig niya. Ang sumunod niya nang naalala ay nagising siya dahil sa sikat ng araw mula sa bintana ng kwarto nila. Doon lang na-realize ni Carmen na mukhang panaginip lang yung nakita niya kagabi. At kinahaponan ng parehong araw na yon, nung naglilinis na si Carmen sa kwarto nila mag-asawa, ay hindi siya makapaniwala sa tinititigan niya dahil nakakita siya ng mga gasgas sa paanan ng kama nila sa kaparehong pwesto kung saan nakaupo yung matanda kagabi. Kinuwento niya to kay Allen at sinabihan niya tong umalis na sila doon sa bahay. Ang naisip naman ni Allen, kesa umalis doon sa bahay, kung talagang may masasamang espiritu dito, malamang ang dahilan nito ay yung mga gamit doon sa basement. Kaya't sinabihan niya yung may-ari na alisin na yung mga bagay na yun doon para maging komportable silang tumira sa bahay. Ginawa naman ito ng may-ari. Tumulong pa nga si Carmen at si Allen sa pag-aalis ng mga gamit doon sa basement. At dito ay nakita nila yung mga picture ng mga taong namatay na dinala doon sa morgue. At yung isa sa mga picture dito ay tumatak kay Carmen dahil isang beses yung bunso niyang anak ay may binigay sa kanyang isang drawing ng isang muka ng isang lalaki. At nung tinanong niya kung sino to, ang sabi nito sa kanya, yan daw yung muka ng lalaking sumisilip sa kwarto niya tuwing gabi. At nung pinagdikit niya yung drawing na yon at yung picture na nakita niya sa basement, ay magkamuka yung dalawa. Hindi niya na sinabi kay Allen at sa mga anak niya hanggang nung nakaalis sila doon sa bahay. Nung naalis na yung mga gamit doon sa basement, sinubukan nilang mamuhay dito ng komportable. Ang kaso nga lang si Philip ay iba na yung naging ugali. Nagiging magagalitin na ito, palasagot sa mga magulang at mapanakit sa mga kapatid niya. Isang beses nung nagising si Bradley nung nakita niya si Philip
na may kausap na naman dun sa basement ay sinita niya to at kinausap. Pero ang ginawa ni Philip ay isinakay siya nito doon sa trolling na iwan dun sa basement at tinulak-tulak siya nito ng napakabilis. Paikot-ikot, lumipas na ang ilang mga minuto. Nagsimula na siya magsuka at sumigaw, pero yung kuya niyang si Philip ay tumatawa-tawa lang na parang walang naririnig. Tumigil lang ito nung bumaba si Carmen at si Allen. Si Bradley close na close sa kuya niyang si Philip. Ngayon ay nagsimula niya na tong iwasan. Ang isa pa nga sa ginawa ni Philip, yung bunso niyang kapatid, ay kinulong niya sa isang baul. Nilak niya to at iniwan niya. Mabuti na lang ay nakita ito ng isa sa mga kapatid nila at nakapagsumbong kila Carmen. Dito na napaisip si Carmen at si Allen na mukhang kailangan din nilang ilapit sa psychiatrist si Philip. Ang nagtulak lang sa kanilang gawin ito nung inatake ni Philip yung pinsan nitong si Tammy na nakikitira sa kanila. Pinagsasakal niya to, binugbog niya at pinagpapalo ng mga gamit, at dahil sa mga sugat na inabot niya, si Tammy ay nanatili sa ospital ng mahigit ng 1 buwan. At nung dinala nila sa mental hospital si Philip, ay dinayagnos nila to ng schizophrenia. Dahil sa mga doktor ay nagkikwento si Philip tungkol sa mga nilalang nakakwentuhan niya at nakikipag-usap sa kanya doon sa basement, na silang nag-uutos sa kanya na saktan yung mga kasama niya sa bahay. At dahil dito ay napili ni Carmen at ni Allen na iwanan na si Philip doon sa mental hospital. Pero bago sila umalis mag-asawa ay sinabihan sila ni Philip na ngayong wala na ako sa bahay ay kayo naman yung guguluhin nila. Si Bradley ay nagsimula na nilang patulugin sa kwarto sa taas ng bahay. Ang kaso nga lang, tuwing madaling araw ay nagsisimula sila makarinig ng mga takbuhan, mga katok, pagbukas ng pinto sa basement. May mga nagtatawanan din dito, nagkikwentuhan na kung minsan sa sala nila, kapag pinapatay nila yung TV, sa refleksyon nito ay nakakakita sila ng mga taong nakatayo sa likod nila. Dahil sa dami ng mga tunog at mga nangyayari sa basement nila tuwing gabi, hindi na sila nakakatulog. Napilitan na silang humingi ng tulong kay Ed at kay Lorraine Warren. Pumunta naman kaagad yung mag-asawa sa kanila. Tumira ito dun sa apartment ng ilang linggo, at ang sabi ng mag-asawa, hindi daw mga kaluluwa ng mga bangkay na dumaan dun sa morgue ang namamalagi dun sa bahay, kundi binabahayan na yon ng mga demonyo. Ang malamang daw na nangyari dito noong mga panahong morgue pa yung basement, yung mga nagtatrabaho dito ay naglaro. Maaaring dinasala nila yung mga bangkay, inalay nila sa demonyo, o naglaro yung mga to ng mga human sacrifices games. Kaya naman yung basement ay naging lagusan ng mga demonyo. Kung lilibutin daw nila yung basement ay makakakita sila dito ng balon. At nung nilibot nga nila to ay nakakita sila dito ng balon kung saan tinatapon yung mga dugo ng mga bangkay na dumadating nung morgue pa to. Kung mahigit sa 5 dekadang naging morgue yung basement na yon, isipin na lang natin kung gaano karaming dugo ang naibuhos na dito. Nag-request si Ed at si Lorraine na magsagawa ng eksorsismo doon sa bahay. Matagumpay naman nila tong ginawa at mula nun, ang sabi ng pamilya ay wala na daw silang naramdaman dito. Ang kaso nga lang, hindi na iwasan na kumalat tong kwento. Yung mga kapitbahay nila ay nagsimula na silang iwasan. Yung mga kaibigan ng mga bata sa school ay nagsimula silang asarin. Naubos yung mga kaibigan nila dahil sinasabihang may sakit daw yung pamilya nila sa pag-iisip. Hindi lang daw si Philip, kundi lahat sila. Ang dahilan naman ni Carmen ay hindi siya gagawa ng ganitong mga uri ng kwento na ang kapalit ay kapayapaan ng buhay nila. Sa kwento na to, maaaring ang ilan sa inyo ay hindi natakot sa mga pangyayari. Pero kung isa kayo sa nakatira dito at naranasan nyo yung ilan sa mga nakakakilabot na nakita nila, malamang pati kayo ay umalis din dun sa bahay. Mula nung umalis dito si Philip ay hindi na siya ulit nakarinig ng mga tunog o mga boses sa tenga niya, at hindi niya na rin nakita yung mga nilalang na kumakausap sa kanya. Gumaling naman si Philip dun sa cancer niya. Kaso nga lang 2012 ay bumalik ito na siyang kumuha sa buhay niya. Yung Snedeker family ay hindi na ulit nagpa-interview kahit pa inoperan sila ng pera dahil gusto na daw nilang matahimik yung buhay nila. Alam nila may mga tao daw talagang hindi maniniwala sa karanasan nila. Pero ang sabi ni Carmen ay alam niya
at ng buong pamilya niya ang mga nangyari sa bahay na yun. Hanggang ngayon yung bahay na to ay nananatili pa rin for rent at naghihintay pa rin ng pamilyang nangangailangan ng bahay na matitirahan. Mag-comment na lang kayo kung ano masasabi nyo sa kwento na to. Thank you for watching guys at magkita-kita na lang tayo sa susunod na kwento.